So ayan, good morning po sa lahat mga katrops. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Ayan. So ayan nga po, bali nandito tayo kay Kuya Jeff. Kasama natin si Tol Nariel. At kinuha na po natin yung dalawang kambing na ayan na, sakay na po sila. Pareho po silang white. So meron pa pong dalawa si Kuya Jeff. Meron pa siyang dalawang babae na buntis na po yung mga kambing. So ito po talagang hindi naman po niya ibebenta, kaya lang po talagang kailangan niya gawa nung pinangutang na niya yung kanyang bubong. So yun, iba yung may alaga mga traps kasi for emergency meron siyang ibebenta at meron siyang maitatapal. Ayan na yung bahay ni Kuya Jeff, nakabubong na po yan. So ano na lang daw po niya, pipintuan saka bintana, saka na raw niya ipo-flooring. So pwede na siyang pwede na raw siyang tulugan o pwede na siyang lipatan ng mga pamilya niya. Ayan. So dito kasi sa probinsya, kahit kahoy lang, sabi nga nila, makakaraos ka basta merong masinop. Itong bahay ni Kuya Jeff, ako sa tiyaga, pag sisikap, saka syempre sa tulong na rin ng ibang nag-sponsor. Ayan, pero halos lahat ng na to kay Kuya Jeff talaga. Nakaano na rin yung mga electrical niya, nakalagay na rin, wala palang wire, saka yung mga switch. Syempre unti-unti hindi naman makukuha sa biglaan yan talagang kailangan mindset ba. Unti-unti, pag sumahod ng konti, yung iba sa pamilya, yung iba sa bahay. Ganun din ako noon nung nag-start ako magpagawa ng bahay. So ako kasi noon, dahil mag-isa pa lang tayo, hindi ko inisip yung may gagastusin ba ako bukas o sa makalawa. Ang inisip ko, paano kayang mayayari yung bahay ko, paano ko kayang ayos o matitirahan kagad. Pero sa awa ng Diyos, sabi ko nga, kahit wala akong pera na hawak, basta nabibili ko ng gamit yung bahay ko, masaya ako noon. Kasi unti-unti nakikita kong nabubuo siya. So ganun din si Kuya Jeff. Pakiramdam ni Kuya Jeff dati, pakiramdam ko dati, ngayon si Kuya Jeff naman. Gumawa ng kape si Kuya Jeff sa likod mga katraps. Pasok tayo sa bahay ni Kuya Jeff. Tutur ko na kayo ngayon pa lang. So ito yung pinakasalan ni Kuya Jeff. Siya rin yung gumagawa na ito, kwarto. Yan. Ito po yung lababo ni Kuya Jeff. Ito po, kwarto pa rin yan. Ang isa na yan. So ito po yung kanyang CR. Yan. Ay, diba, unti-unti mga katraps bubuo niya. So ayun, nakakasa na rin yung mga gamit niya. Pero naglalagay siya ng biso para sa bubong. Diba, basta may pangarap, may matutupad. So ayun na, papunta na kami ng Laka Farm mga katraps. Dala na namin yung kambing. Ha? Kukulong muna. Sige. Sige. Ayan, yung kambing. Kukulong muna raw doon. Nagsoga na sa paring Carlo ng mga kambing ngayon. Tayo naman ang magpapatubig ngayong araw mga katrops. Kakasana natin yung makina. Ayan.
Ay, makina. Palang mga hose. Kakasana natin kasi yung makina nakakasana yon. So, nasa ampalaya yung mga hose na yon. Dadaling ko rito sa kalamansian. Saka yung nangihingi ng update sa ano, sa kamatis, rin na po sila. Yan. Ano na po sila, oh. Sa kabila. Yan na po yung mga kamatis. So hindi pa inilakas yung ulan, sayang. Maambong kaninang maga, hindi nga lang nilakas. Malaking menos sana kung nalakas yung ano, yung ulan. Si Bernard nagbububong na dun sa ampalaya. So yung hinampong sa ampalaya na tinatalbusan, talaga po tinatalbusan yun sa ilalim. Lahat po nung talbos niya sa ilalim. Pero meron din pong ano yan, bilang yung sa pagtatalbos. Si Bernard, nag-ano na siya. Tinanong ko siya kung okay na to. Okay na daw, sabi niya. So siya umuwi pala siya kagabi alas 9. Sila kabady umuwi alas 2 na yata. O ayan, birahin na natin to. Ililigo ko na yung hose na to. Ito yung kanyang dugtungan. Tapos may dugtungan din yun, alam ko. Ay, ito na nga. Ito na yung huli. Titiktikin ko muna yung mga hose para maidiretso natin dun. Ayun na mga katraps, nakakasana yung hose dito na sa paligid nakalagay. Tanong ko lang kay Bernard yung baketa ng makina para mapaandar na natin. Ay, tanggal pa tayo ng tubig ng mga hose. Chong, nagkukam pa rin. Ayun, baketa dito sa kubo. Pupunta na natin yung makina kapag paandar na tayo. Gagrass cutter sana tayo ngayon. Kung hindi sila nayari dito, nayari sila magpatubig naman kagabi, kaya patutubigan muna natin yung mga kalamansi kasi kailangan na talaga nila ng tubig dahil tuyo yung lupa. So inuna lang yung ampalaya, kaya nga yung mga kalamansi kasi makapag-test pa kahit na konti lang. Yung ampalaya hindi basta kailangan ng tubig na ampalaya, tubig talaga. Si Tol Nariel, kasama natin lumusong, siya yung kumuna ng grass cutter rin. Tutubigan ko lang to at mamaya pag niyari ko yung kalahati, spray natin. Sprayin ko ng ano yan, ng gamot na para sa insekto saka para sa dahon ng kalamansi. Pupunta tayo dun sa makina. Ayun na mga katrops, yung tubig. Dito tayo sa dulo nag-umpisa, palapit dun.
Tapos kung mayayari natin to sa block na to, saka ito, doon naman natin padadaanin yung hose sa gilid ng mga sagingan na yan. Liliko naman doon sa kabilang paligi. Yung nandun sa may dulo kasi medyo matagal pa tubigan yun, hindi kagaya nito. Mabilis lang dito kasi maiksi lang yung hose na ginagamit natin. Pagdating doon medyo matagal, mga 2 araw doon o halos 1 kalahati, ganon. Ito hanggang mamaya lang to, mayayari natin to. Sasalinan muna natin ng diesel yung makina, mga katrops, para dire-diretso yung andar ng tubig. Dala natin yung diesel. So ayan, dun po sa mga taga Angeles, meron po akong pinost sa Facebook. Baka po mapansin nyo yung pamangkin ko, siya po nagbibiyahe ng isda. Kukuha po siya ng isda sa Angeles para itinda dito sa amin. So umalis po siya ng 1:00 ng madaling araw. Hindi daw po nakarating dun sa pagkukunan niya ng isda. So hanggang ngayon po wala pa. Syempre isa rin sa nag-aalala niya yung pamilya, tapos yung asawa, meron po mga anak. So, sana yun nga, sana makita na. So yun naman pong bata na yun, walang bisyo, ni inom, sigarilyo, wala. Mas napakabait na bata. Kaya po pag na-upload ko to, sana kung may makakapansin, mag-message lang po kayo sa akin. At nagbibiyahe ng marangal. Kaya nga yung bata naghahanap buhay ng maayos. So sana wala namang mangyaring masama. Nakapagsalin na tayo ng diesel. So hindi ko lang makakuha yung batang si Raymond, kasi kumbaga sa malapit din sa akin yun, mga katrops, yung bata na yun. Sana may makapansin o may makakita, kasi kung nasiraan po sa daan, makikita, kasi nga po marami naghahanap. Mamaya na ibang hindi natin na ma-hold up, dahil syempre nagbibiyahe nga. Yun ang naalala natin doon. Di balik kung kukunin na lang kung may pera man, kunin na lang, huwag na lang sasaktan, mga ganon. Ay, yan, sumadsad na yung 2 dayos. Dito lipat naman natin yung tubig. Kung wala lang trabaho na marami rito sa tutulungan natin maghanap. Lang, kaya tayong trabaho talaga. Hindi naman din yung bata na yun, wala naman bisyo. Kaya sarap ko muna yung nandito. Sadyad na ron, dito naman natin hinarap yung tubig. At 2 puno na lang daw ng kalamansi, and andi si Harvey sa dulo. Ilipat na rin natin to. Dito na tayo sa kabila niyan. So ayun mga katrops, at buti good news at nakita naman yung pamangkin ko na okay naman, maayos sa may bandang Punta Verde na nagtutulak ng kanyang motor. So nasiraan nga siya, siguro sa haba ng tinulakan niya, baka may nakatulog sa daan o na tinabi yung motor o isinilong kung saan mo natulog, nagpahinga. Ayun, buti naman, thank you Lord at
walang nangyaring masama. Ayan. So, tuloy na natin to at mula nga kanina hindi tayo mapakali, nagme-message tayo dun sa mga pinsan nila, sa mga pinsan niya, at ayun nga, may nakakita na raw. Tuloy na natin yung ating patubigin. Dito na nakaharap. Doon sa dalawa, tatlo, apat na tayas. Tapos dito isa, dalawa. Dito ko na hinarap. Ayan, para mapitas na itong mga kalamansi. Kaya natin patubigan. Yun, sumansad na yung ito. Okay. Ito medyo mahaba-haba ito mga traps. Medyo magtatagal dito. Dalikan na natin yung ating pinapatubigan dito. Kami nagkape sa kubo. Ayan yung dalawang kambing. Yan, so hindi muna sila sinuga ngayon. Nilagyan muna ng ng panlieg para nang sa ganon makakon sila, masanay, kasi hindi daw sanay sa tali yan, sabi ni Kuya Jeff. So ngayon masasanay sila sa tali. Nainom kasi yung sanay sa tali yung mga hayop, para pag tinatali hindi nagkawala. Kasi hindi sanay sa tali delikado na mapulupot o mabigte. Ito na yung tubig natin, bilis lang. Yung sa kabila, natin sa kabila. Yun pa lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pero dito pasadsad na. Mabilis lang din naman yung tubig. Ayun, lima na lang. So ayan mga katraps, mukhang pumutok yung hose natin, Kapuputok lang. Tingnan natin kasi dun. Ano ba? Ay. Ito yung malaking abala pagka pumuputok yung mga hose. Hanapin natin kung saan banda pumutok. Papatay muna natin makina. Okay, pinatay ko muna at kuha tayo ng gamit. Ay, nagtatakbo tayo kaya hihingal. Ayusin muna natin. Ay, yun, ayos na mga traps. Tingnan lang natin dito yung tubig kung okay na. Malaking abala sa pagpapatubig pagka ganito. Yan muna natin dito. Ayos na. Yan. Ayos na. Ang tubig. Ay.
Ano pa lang tayo, 4 na dayos na diretso. So sana magdire-diretso na, wag na magka-problema. Hirap kasi, malaking abala pa yung nagkaka-problema yung mga makina. Okay, di naman natin may iwasan yun. Ano kung minsan nangyayari yun. Yan, malapit na sumadsad mga katrops. Sa 2, 3, 4 na puno na lang itong isa. Itong isa naman 2, 4, 5, 5 puno. Bali 2 dayos yung tinatakbuhan ng tubig. Yan, tatapos na. Tapos lilipat naman natin ito sa kabila. So yun mga katrops, yung makina natin nagka-aberya na naman. So kailangan nang dalhin sa doktor para ma-oversize na yung mga tornilyo. Parang nasa ganun eh, dire-diretso yung trabaho natin. Ang hirap kasi pagka ganun yung nagkaka-aberya, pag hinigpitan mo luluwag din. So bali wala. Okay. So ayan mga katrops, sama natin yung 2 doktor kwak-kwak. Pabaklasin namin yung Voltron para pa-combine. Malamang na rin. Bukas na naman tayong kapatubig ng kalamansi. Hindi, baka kaya nyo Ano? giringan yan. Bibili pa ng tornilyo yan. KS yung palalagay natin. Wala eh, palpak na naman yung yung pagkakagawa dati. So yung mga nalagay na tornilyo lost trade, kaya kahit anong pihit ang gawin hindi kayang pigilin yung ehe. Ito. Ay, ito, ayan, umiikot na naman yan. Di naiiwan na naman to. Ayun yung dating ginawa. Lost trade to, yung mga to. Kaya dadalhin na naman natin ang buo dun yan. So ayan mga katrops, at yung makina dadalhin na nga natin doon. So hindi natin alam kung anong pagsubok yung binibigay sa atin ng 2024 gawa nung, ayan, sira din po yan kasi na ngayon pa lang. Yung spray loss compression naman sira din. Yung kahapong makina rito sira din. Ngayon yung Voltron naman po, ayan, matinding pagsubok ang binibigay ng 2024 sa atin. Pero saan ba't mapupunta, malalampasan din natin lahat yan. Let's go na tayo dun sa paggawaan ng Voltron. Kasama na si paring Carlo. Sasakay natin dito sa motor. Yan po yung Voltron mga katrops. At isasakay namin sa makina. Ay, sa makina. Jessica, sasakay daw sa makina. Sasakay sa motor. Ayan. Iaahon muna namin. Tingnan mo pre yung dumiretso. Ito. Ay, tornilyo. Tornilyo ito. Ando. Saan? Ito. Ay. 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 Gawa mo na. Tabangka. Tabangka pre.
Ay, dyan ka patikin eh. Yan. Ayan, pag ganyan tali. Eh, tumama sa gulong. Tumama sa gulong. Hindi pre, basta ikan mo lang. Ayan, kahit pag ganyan pre. Ya, tali. Ay, naku. Chop. Ay, tali. Tali eh. Kaya man ako, chong man ako magtatornilyo. Hindi ka pacho, bata na nga mo bangka. Punta na rin yun. Ha? Sasama. Oh, yan mga traps, dadal na namin sa doctors para ma-combine. Kapitani na eh. Ngayon man nakbag na eh. Hindi ka lang bukat. Nung mapapaligid yung tornilyo, bibili ka. Tornilyo. Ako kung makakakuha ngayon, pupunta akong so ayun mga katraps, combine muna natin ulit. Papa oversize natin. Ha? Eto, hawakan mo. So ayan mga katraps, punta tayo ng bayan para makabili tayo ng ano, tornilyo ng mga tornilyo na gagamitin para sa Voltron. Kailangan nating maihatid ngayon para magawa rin niya ngayon, para bukas ng umaga makuha natin at makapagpatubig tayo. So hindi pwedeng magpaata-ata, no? Kailangan talaga bira lang ng bira. Agaya nga nun, ay nako, grass cutter, dalawang grass cutter, makina, Voltron. Sabay-sabay, walang gagamitin. Kailangan maayos muna. Let's go na tayo, bayan tayo muna. Tapos ihatid natin yung tornilyo dun sa gawaan. So ako na bibili ng tornilyo para makakapili ako ng maganda. Kasi yung nilalagay nila, mga mahihinang klase lang na tornilyo. Tornilyo nga po. 17 yung KS. Mga uno media. Saka dalawang 14 kuya. Dalawang 14, dalawang 17. Kali magkano? Wala nang water. Wala na kasi sa ano to eh, yung sa Voltron, yung sa pillow block, ay sa pillow block, propeller. Nako ah. Pagsabi sa rin. Ano pa ba? 15. So yun na, okay na. Bali magkano kaya? 70.
Dito rin kasi galing yung Voltron na yun eh. Oh, let's go na tayo. Pupunta na naman ulit tayo sa pagawaan para dalhin itong ano, mga tornilyo para magawa na niya nang makuha natin bukas. Kung magpapabukas pa tayo eh tanghali na magagawa yon. Kaya nilakad ko na ngayon. Malapit na tayo mga katrops dito sa pinagdala na sa Voltron. Dito na. Ay. Apo. Yan yung pinadadala. O sige, thank you. Yung mga alaga nyo baka magbawas. Hindi. Hindi. Tahon lang yan. Alam ko yung tahon lang yan. Beta dito. Ayun. Mababait siya. Marami po akong alagang aso, hindi ganyan. Tahon lang. Mga Tahon lang pero kagat hindi. Halika dito. 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 Oh, ganyan lang yan. sige po. Nabuo sila na bagong dati. So ayan, let's go na tayo. Ay. Hirap. Kasabay-sabay. So ayun mga katrops, at muli po maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta nyo sa pagmamahal nyo sa channel namin. Ayan. So sinubok nga po tayo ngayong 2024. So muli, ingat po ang lahat mga katrops. Bye bye po sa lahat.